So yun na guys, good morning, good afternoon, and good evening po muli saan man pa kayo naroon. Mag-iingat po palagi, ano? So, ito muli ang inyong lingkod, Batang Elio, and nako, seryoso na itong pag-uusapan natin guys. And siguro ay nagtataka kayo kung ano itong nakalagay sa aking thumbnail po, ano? Na ang mga kinasuhan, dapat sila pa ang magpasalamat kay Kuya Val. Nako, explain ko po yan sa inyo maya-maya lang, syempre. And bago tayo magtuloy-tuloy, ay huwag natin kalimutang suportahan palagi ang buong Team Kalingap sa pangunguna po yan ni Kuya Val Santos Matubang at Edo Vlogs and Kalingap Rab. So yan guys, no? So napag-alaman natin na bali apat na babae po, ano? At pitong kalalakihan nga ang sinampahan ng kaso ni Kuya Val at ni Kalingap Rab, no? Dahil sa sinasabi nga na pambabaluhura sa Kalingap. So yan po ang ating bibigyan ng pansin sa ngayon. And nako guys, at meron pang isa na yung isang kinasuhan ay talagang sobrang patong-patong ang ikinaso sa kanya dahil 40 counts ang ipinatong kung sino man siya ay napakaswerte, ano? Dahil malalaman natin yan mamaya kung bakit sinasabi kong swerte. Papaliwanag ko rin yan, guys, no? So, yan. At bakit ko nga ba nasabing dapat magpasalamat pa sila, ano? Yung mga kinasuhan. Dapat magpasalamat pa sila kay Kuya Val. So, ito guys, ha? Sarili kong opinion to. And explain ko natin. Kasi nga guys, no, ang mga hindi naman lingid sa inyo at sa ating lahat na patuloy ang mga sa social media ay walang katapusan. Ang mga bintang, batuhan ng ganito, ng ganyan, maraming ibinibintang, maraming issues, no, na nilalabas tungkol sa Kalingap. So, kumbaga kahit anong gawin, kapag ka sa social media kasi guys, parang ano lang to kung tawagin natin ay parang trial by publicity, kumbaga parang kinukumbinsi lang yung mga fans o kaya mga supporters, no? Hanggang doon lang yon. So, siguro kailangan magpasalamat talaga sila kay Kuya Bal dahil si Kuya Bal na mismo ang gumawa ng paraan, no? Siya na ang nag-effort na dalhin ito sa korte. And guys, no, hindi ako gagamit ng picture na kung saan ay marami naman kaming nakita, no? Pero private kasi sinend sa amin ni Kuya Val yung tungkol sa pagkakaso po nila, pagfa-file at yung panunumpa nila sa harap ng fiscal, no? So, hindi ko papakita yan, baka kasi maka-jeopardize sa kaso. And syempre, hindi rin ginamit ni Kuya Val yan sa kanyang mga vlog. So, panatilihin nating private, no? Yung mga pictures na yon. Pero, sigurado na talagang gumugulong na ang legal process kung tawagin. So, balik tayo doon sa sinasabi kong dapat magpasalamat. So, yun na nga. Dahil si Kuya Val na mismo ang nagdala sa korte ng mga problema na ito, no? And dapat magpasalamat kasi ito na yung tamang pagkakataon, no? Tamang pagkakataon ng mga nanguhusga, nagrereklamo tungkol sa Kalingap, kung ano man yung mga narereklamo nila, binibintang nila, ito na yung proper venue o kaya proper forum kung saan dito lang talaga ang pinakatama na venue po para maglabas or patunayan nila kung ano man po yung mga ibinibintang nila, no? Ito na pagkakataon talaga nila, kaya ako nasabi na kailangan nilang magpasalamat kasi binigyan na sila ni Kuya Val ng chance, magandang chance para patunayan po nila, no? Patunayan nila ang kanilang mga sinasabi online or sa YouTube o kaya sa Facebook, sa mga iba-ibang platform. Yan na. So ito na nga guys, at alam ko rin naman na medyo masalimuot ang pagdadaanan ng bawat partido dito, kasi malaking istorbo at malaking gastos po ito,
dahil kailangan na kumuha rin ng kanya-kanyang abogado para naman makatulong sa kanilang ipinaglalaban. So, alam naman natin na wala nang mura or mahal na ang bayad sa mga abogado po ngayon, no? Unless may mga makukuhang libre sa PAO siguro, pwede. Pero, nako, parang ang plano pa yata ni Kuya Val, guys. Actually, nakapag-file na po sila no, sa Daet Banda, cybercrime. Pero plano pa rin dalhin ng kaso na ito. Hindi ko alam kung saan part ng Bicol, pero may nabanggit din siyang Mindanao. So, in case na mangyari po yun, no, lalong-lalo na yung Mindanao. So, ibig sabihin, kailangan mag-travel din ang mga nakasuhan para humarap sa sa paglilitis na mangyayari. So, yun po, magastos at kumbaga yung oras talaga nga namang malaking malaking sagabal sa mga nagtatrabaho o kaya may mga nag-aaral. Eh, talagang malaking sagabal po ito, guys. Pero i-take na nila yung chance, no? Magandang chance na rin kasi ito para naman mapatunayan nila na totoo lahat ang kanilang mga sinasabi, no? So yun lang naman, yun yung pinaka the best na part doon ay mapapatunayan na nila, hindi na lang puro salita, no? Hindi na lang puro social media, kundi sa harap na mismo ng husgado, doon nila patutunayan kung meron ba talagang ipinaglalaban, kung ano yung pinaglalaban nila, totoo ba yung pinaglalaban nila, meron ba silang sapat na ebidensya, yun lang naman ang kailangan doon. Bukod sa gastos at sa istorbo po, and nako, kapag naipanalo nila yung mga kaso na yon, ay siyempre magmamalaki sila ngayon, no? Pero kapag natalo naman, ay nako, iba naman yon. Siyempre kabaliktaran, may konsekwensya na hindi maganda, no? Yun lang naman, guys, and nakakalungkot lang kung ako lang din, kung ako lang, kasi lagi naman na akong umiiwas sa mga ganyan kasi marami na rin tayong napagdaanan ng mga ganyang bagay. So, istorbo po talaga yan, guys, at gastos. Dahil nangyari lately, no, after pandemic, ay kinasuhan ko rin yung may-ari ng isang, sabihin na nating may nirerentahan kasi ako dati, guys, na isang pwesto somewhere in Pasig, no, Kapitolyo. At pinagpatayuan namin yon ng Japanese restaurant. So, 100,000 yung renta kada buwan. Malit lang yon, 100 square meters. Nasa, kasi siya, nasa business center. Kaya medyo mahal. Pero sulit naman sana. Kanya nga lang, hindi ko na-explain ng buo. Basta magastos sa abogado pa lang. Tsaka sa mga venue. Eh, syempre, hindi pa rin tayo nakakasigurado kung yung ating abogado ay kaya niyang ipanalo yung ating kaso. So, yun lang. Dahil sa experience ay talagang mahirap. Mahirap talaga ito. Ganitong bagay, guys. Pero kagaya ng sabi ko, mahirap man, ay pasalamat pa rin kay Kuya Val, yung mga kinasuhan, kasi siya na ang nag-initiate, siya na ang gumawa ng paraan para sila, yung mga nagbibintang or kagaya na sinasabi ni Kuya Val na nambabalahura, ito na yung pagkakataon ninyo ngayon para patunayan, no, sa harap ng korte kung may katotohanan ang inyong mga sinasabi, no? Kailangan maganda na rin kayo ng mga ebidensya, ganun lang naman 'yan. Kasi nasabi na rin naman ni Kuya Val na sapat na rin ang kanyang nakalap na ebidensya at kahit magbura ng videos yung pinanggalingan ng mga ebidensya ay medyo huli na gawa ng nakasave na yung mga videos na gagamitin ng Team Kalingap. So, yun lang po, guys. So, bago tayo magtapos, syempre gusto kong ipanood sa inyo itong maiksing video. Mga 2 minuto lang ito, guys, no? Para alamin natin kung ano pa ang mga nasabi
ni Kuya Val dito. So, samahan po ninyo ako. Sasapahan ko ng kaso. Patong-patong na kaso po ang mga nagkukontent sa kalingap na pambabalahura at walang pakundangan na paninira. Yon. May kaso sa Daet, sa Bicol, at may kaso sa Mindanao. So, yun na nga guys, no? Yun na, at na-discuss na natin kanina yon. Pero syempre, kailangan natin ng resibo. Kaya ako ipinapakita sa inyo itong video. And siguro, maaring ang iba ay napanood na ito. Pero sa mga hindi pa para sa mga hindi pa nakakapanood, na ang kaso ay dadalhin sa, dito nga, sa Daet, sa cybercrime Daet, yung sinasabi ni Kuya Val na Bicol, hindi ko alam kung saan part ng Bicol na yan, and Mindanao. So yun, kumbaga talagang mag-adventure ang lahat po ang nagkaso at ang mga kinasuhan ay sigurado magkakaroon ng adventure dito kasi palipat-lipat po yan na session. So yun po, maganda ito para naman makapamasyal ang lahat. So yan, pagkakataon na. Biro mo yun, pinaglalaban mo yung karapatan mo, nakakapangmasyal ka pa. Saan ka pa, di ba? Lahat sila po mga kaibigan. Naku. Yung mga video nakasave. Patong-patong na kaso po ang ating pong isa sa... So yun, kagaya ng nasabi natin kanina, yung mga video na ebidensya ni Kuya Val ay nakasave na. So, yun na, hindi na pwedeng itago or burahin dahil nakasave na. pa sa kanila. Yung iba nakasampa na po. Ayun, kagaya ng nabanggit ko rin kanina, yung iba nakasampa na and yung nasabi ko kanina na hindi natin gagamitan ng picture kasi nga para sa respeto naman kay Kuya Val na hindi niya ginamit sa kanyang mga vlogs, yung mga pictures na ipinakita sa amin ay hindi ko rin gagamitin. Pero siguradong meron po yun guys. Pag kinakailangan magpakitaan, papakita natin yan. So yan lang po. At siguradong meron. So kailangan mag-antay na lang po ng love letter, kung sino man yung mga nakasuhan. 4 na babae at 7 lalaki. So yun, napakarami pala guys. So masaya pala ito, parang kumbaga reunion. Dahil 11 po lahat. 11 po lahat yung mga kinasuhan. 4 na babae. Naku, sino kaya yung 4 na babae na yun? Grabe, comment down kung may alam po kayo guys sa 4 na babae. Kasi isa lang doon sa mga babae, ang naririnig-rinig ko at nababasa ko sa mga ibang platform kung sino siya, pero hindi ko na kailangan banggitin pa rito. No? Kayo na lang ang mag-comment kung sino-sino yung 4 na babae na binabanggit ni Kuya Val. And of course, may 7 lalaki. Yun, 7 lalaki. Hindi ko pa rin sure kasi 3 lang yung kilala ko eh. 3 lang yung hindi man binanggit ni Kuya Val kung sino-sino yung mga yun guys, pero 3 lang yung nasa isipan ko na kilala ko na pwedeng kasuhan. Pero pagtiwala na lang tayo kay Kuya Val kung sino pa yung other 4 na mga kalalakihan. Abangan niyo po ang mabibigyan po ng love letter. So yun, nako. Exciting to guys, exciting. Siguro naman ay na-excite na rin yung mga, kung sino man, yung mga kinasuhan, no? Malamang na-excite na rin sila na maka-receive ng love letter na yan. Grabe. Yun ha. Abangan niyo po ang ating mga bisita. Yun. Sa patong-patong na kaso po ang isasampa natin. Patong-patong po na kaso ang ating kakaso po sa mga balahura. Grabe, ano? Patong-patong. So, ibig sabihin, guys, pag sinabing patong-patong, kapag kunwari, nalusutan mo yung isa, sabihin na natin, kunwari, 5, ang ikinaso sa isang tao, malusutan mo man yung una, naku, meron ka pang paglalabanan or pagdadaanan na 4. Nako, mahirap yan kapag kapatong-patong na talaga, no? Mga kaibigan. Shout out sa lahat. Balahura pa Uy, more. shout out. Content pa more. Ilabas ang tapang at kawalang hiyaan. So yun na,
pagkakataon na talaga to. Ito na. Para na ilabas ang tapang. Ito na, seryoso na yan guys, seryoso na. At asahan nyo ang love letter na matatanggap mo. Oh. Kumuha ng abogado para manalo kayo. So yun na nga yung dinidiscuss ko kanina guys. No? So sa mga ganitong kaso, kailangan talaga na magkaroon ang bawat isa ng abogado po. Ano? Dahil kung wala kang abogado, sigurado talo ka na. Dahil ano ang alam natin sa batas, di natin kabisado lahat yan. Kumbaga, hindi kagaya ng mga abogado na alam nila kung saan sila lumiliko-liko, saan sila lusot-lusot na maliliit na butas para maipanalo ang kanilang kaso. Yun nga lang. Alam ko naman na lahat siguro ng sa 11 na katao, 4 na babae, 7 lalaki, sigurado ako na meron silang nakahanda na panggastos, no? Sigurado ako diyan kasi hindi nila gagawin yan. Hindi sila gagawa ng ganyan kung hindi sila nakahanda. So magandang labanan to kung nakahanda sila, no? Di ba? At kapag natalo kayo, Ayun lang. ha? Sigurado, panalo ako. Oo naman, Kuya Bal. Pag sila natalo, sigurado panalo ka. Hindi naman pwedeng pare-parehas natalo. Di po ba? Kaya advice ko sa inyo, balahura pa more. Content pa more. Yan. Yan. Para mas Sige maraming pa. kaso ang isasampa ko sa inyo. Nakikialam kayo? Nakikikontent kayo? Sino kayo na makialam Sino kayo? sa kalingap? Who you? Who you? Yun. Para mag-advise. Mambalahura. Yun nga, no? Actually, kaya naririnig din ako na mga nag-advise na kung saan ay parang feeling siguro nila ay nakakahigit ang kanilang mga kaalaman po, ano? Parang tingin nila sa kanilang mga sarili ay masyado nilang minamaliit ang Kalingap o kaya si Kuya Val, si Kalingap Rab. Baka parang tinuturing nilang walang alam, no? Tingin nila sa kanilang mga sarili, sila ang tama, sila palagi ang tama. So yan, so pa-advice, nakikialam, ganun po yun, no? And, nako, napakaano talaga nito. Exciting, kasi matagal na to guys, matagal nang sinasabi ng mga anti-Kalingap na hindi sila parang pinararamdam nila na hindi sila naniniwala kay Kuya Val na ito ay tututuhanin na magsasampa talaga siya ng kaso, no? At sinasabing wala, nananakot lang yan. Kumbaga, baliwala yan. Kaya naman ang ginagawa po nila ay nagtutuloy-tuloy sila. Hindi nila alam, guys, na nahuhulog na sila sa patibong. Ganon po yun. Kumbaga yung pagsasalita ni Kuya Val ng mga una, syempre parang ano na yan, parang warning na kung talagang matalino ka, ay medyo mag-slow down ka, di ba? At siguraduhin mo na wala kang masasagasaan sa iyong mga sinasabi. At kung sakali man na meron kang masasagasaan, siguraduhin mo na meron kang totoong ipinaglalaban at meron kang backup sa iyong pinaglalaban. Meron kang kompleto na katibayan. So, yun lang po. So, ituloy natin to. Sa Kalingap Foundation. Yun, Abangan sa niyo po Kalingap yan, mga Foundation, kaibigan. yung binabalahura. Ang patong-patong ng kaso ang isasampa ko sa inyo. Yung iba po nakasampa na. May isang tao dyan, 40 counts na kaso. Yun yung pinakamaswerte sa lahat, no? May isa sa mga 11 na yon, merong isa sa kanila na matindi. 40 counts ang isinampa po sa kanya. So, ang kailangan niyo lusutan ay 40. Malusutan yung isa, meron pang kasunod na another 39. Matindi yun. What if lang what if wala siyang
malusutan na kahit isa at makasuhan siya. So, ibig sabihin, bawat kaso, from 1 to 40, imumultiply mo din yan ng 40 piraso. Kung ano man yung multa or kung ano man yung mangyayari sa kanya sa isang kaso, times 40 yun. Kunwari lang, makukulong ng 1 taon sa isang kaso, may 39 pa na hindi rin nakalusot. So, plus 39 years, so 40 din. Ganun ba yun? Tama ba yun, guys? Kumbaga, hindi naman ako expert sa batas. Kumbaga, sariling ano ko lang. Kaya ako yung nagtatanong sa comment down kung tama po ba na kung sakaling walang mailusot ng kinasuhan, sa 40 counts na yon, lahat ay talo, ay nangangahulugan po ba yon na 40 din na patong ang kanyang kakaharapin na parusa. Tama po ba yun? Or mali? Comment down lang po sa mga sa mga siguradong nakakaalam ng batas po, ano? So, yan po. So, tuloy natin to. Ang isinampa ko po, mga kaibigan. Matindi yun. So good luck na lang. Gusto ko na kayo makita ng personal, Ayun, na-miss na pala kayo. makabiso-biso man lang. Ha? Aray So, ko. tuloy niyo po ang pag-content. Balahora pa more, content pa more. So yun, mukhang miss na kayo ni Kuya Val, guys. At gusto lang daw niya kayo makaharap at makabiso-biso. Nako po. So, maraming location yan. 3 location pala. Ang pagbebiso-bisuhan at kumbaga parang magandang adventure po yan. Namamasyal. So, handa-handa na rin ang kanya-kanyang budget at oras kapag ito ay gumulong na at nag-umpisa na. Alam natin na medyo may kabagalan ang proseso ng batas dito sa bansa natin, pero mangyayari yan kapag palaging nafa-follow up po, ano. So, yun lang. So, I think na-explain ko na kung bakit ko nasabi na kailangan magpasalamat pa yung mga kinasuhan kay Kuya Val po, ano. Dapat sila magpasalamat. Sa mga hindi nakapanood sa part na yon ng aking explanation, dapat sila magpasalamat dahil ito na yung pagkakataon nila at tamang venue, proper venue, para sila ay magsalita at ipaglaban kung ano man po yung gusto nilang ipaglaban. No? Pagkakataon na nila to. So, kailangan pasalamat sila kay Kuya Bal dahil si Kuya Bal na mismo ang nagdala sa kanila, ang nag-effort, ang nag-initiate, ang nag-umpisa kung saan yung tamang lugar para sila ay magsalita. Yun lang, guys. So, hanggang sa muli, ito muli ang inyong likod, Batang LU. Magkita-kita po tayo ulit sa aking mga susunod na upload. And kaunting lambing, guys. Huwag kalimutang pindutin yung notification bell. And of course, sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, ay baka pwedeng pakipindot na rin yung subscribe button. So, yan lang po. At pansamantala, papaalam po muna ang inyong lingkod, Batang LU. So, bye-bye.